kusang lalabas yun, di mo nga mapigilan kasi ang dami-daming alaala. Honestly, ngayon lang ako nakakilala ng taong walang makwentong mga specific, makulay, or even nakakatawang alaala sa pagkabata. So, lalo lang lumalalim yung misteryo tungkol sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. At ano ang ginagawa ng mga negosyo niya dito sa Pilipinas? Right. But you mentioned before na clear na asset siya. Uh-huh. So, based on the hearing, Well, tinanong ko nga nung opening statement, siya ba ay espiya nga o asset ng ibang bansa? O siya ba ay promotor at protector ng POGO? O siya ba ay kasabwat sa money laundering? O ni isa sa mga to? Or several of these? Or all of these? Palagay ko, mas makukuha pa natin yung mas kumpletong litrato pagpasok sa executive session kasama ng Department of Justice natin, ang Bureau of Internal Revenue, pati syempre yung PAGCOR. Dahil sabi nga ni General Villanueva, mas malalim pa yang mga Hongsheng, Baofu, at Zunyuan kaysa sa sinasabi pa so far. Inamin ko sa inyo pagkatapos ng unang hearing, noon, tempted na tempted akong i-cite siya in contempt or at least bigyan siya ng show cause order bakit siya hindi dapat i-cite in contempt. Perhaps hindi ako kasing tempted ngayon dahil yung mismong mga pagsisinungaling at paglilihim niya ang nagpo-prove ng resolution na there's more to this than meets the eye. And pagpasok lalo na sa executive session, feeling ko talagang mas gagaan na talaga yung halaga ng testimony niya dahil mapapasinungalingan sa mga masasabi ng ating mga intelligence agencies. But of course, citing in contempt ay laging isang tool na nasa disposal of ng isang Senate committee. Sabi po ng isang abogado ni Mayor, hindi lang fair. Dahil? Paulit-ulit na lang po yung question. Sino kayang paulit-ulit? Yung kliyente nila. At napansin nyo ng mga colleagues ko na paulit-ulit na lang pare-parehong mga salita, yung mga sagot sa mga tanong. And baka hindi napansin nung mga counsel nila, ganyan naman ang Senate hearing, pwedeng ulitin ng iba't ibang mga senador ang mga tanong dahil una, mahalagang tanong ito at pangalawa, kung hindi makatotohanan o diretsyong sinasagot ng resource person. Sabi po ng mga lawyers, dapat kayo daw po mag-prove na Chinese si Mayor Guo. Is that even your intention na improve yung citizenship or identity ni Mayor? Nagsimula nga kami na presuming regularity na ang pinaka-problema dito ay yung POGO na kinailangang i-raid yung hub. Tapos nako, as usual, ang dami-daming na-rescue na human trafficking victim survivors at ilang mga naarestong human trafficking perpetrators. Pero tuloy-tuloy na lumalabas ang iba't iba pang mga anggulo. Pati nga yung mga issue na nilalagay sa alanganin yung ating seguridad bilang isang bansa. At kaya naging relevant yung usapin ng citizenship. Dahil pinresume namin regular yung pag-file niya ng Certificate of Candidacy, pagiging mayor, at kahit hindi ako sang-ayon sa pagbibigay niya ng permit dyan sa negosyo ng Zunyuan, again, we presumed regularity. Pero problema kung doing all these things under false pretenses or misrepresentation ang mayor. Kaya naging
relevant ang usapin ng citizenship. Bago yung susunod na hearing, uunahin muna namin yung closed door session. At palagay ko magiging napakahalaga ang matututunan namin sa closed door session mula sa DOJ, sa BIR, pati sa PAGCOR para hubugin kung ano yung mga isyung mag-home in kami at sino mga resource persons ang imbitahin namin. Bagamat may ilan ng hiniling ng mga kasama kong senador at sila'y aming iimbitahin nga. Isa-schedule pa namin. I think pinaka-urgent yung closed door session and then pagkatapos nun ay pwede namin i-schedule yung susunod na hearing. Okay, maraming salamat. Wala na tayo bukas. Ano ba pag-uusapan natin? Ano pa ang pag-uusapan natin? Alam mo, sabi sa akin ng lolo ko yan kung hindi mo rin lang alam at naintindihan ang sinasabi mo, bilis-bilisan mo na ng konti para kunwari totoo. Okay. Kinuwentohan ko na kaya nga kayo tungkol doon kahapon, di ba? May matagal